Magandang araw po mga kababayan, ito ang matinding binitawang salita ngayong araw ni Senador Amy Marcos. Bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manonood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. So ano po ang inyong opinyon sa mga sinasabi ni Senador Amy Marcos, galing kaya sa kanyang puso ang kanyang mga binitawang salita ngayong araw? O di kaya baka naman nagpapabango lang ito sa taong bayan? Dahil napapalapit na ang Mayo eleksyon kung saan nawawala ito pagdating sa Top 12 survey. Base naman sa bagong inilabas ng PDP Laban, patungkol po ito sa Top 12 senatorial candidates. Survey kung saan nangunguna si Senador Bongo, number 2, si Senador Bato de la Rosa, number 3. Si Philip Salvador, number 4, si Marcoleta, number 5, si Pacquiao, number 6, si Attorney Jimmy Bondoc, number 7, si Erwin Tulfo, number 8, si Wille Revillame, number 9, si Attorney Lambino, number 10, si Lito Lapid, number 11, si Camille Villar at pang number 12, si Ben Tulfo. So 6 ang pasok sa PDP Laban at 4 sa Team Marcos. Habang ang dalawa ay walang partido at 3 naman ang hindi nakapasok mula sa PDP na sila, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Queboloy at Attorney Jaive Hinlo. Pero sa isang survey pa lamang po yan, naniniwala tayong mga Team Duterte na makakapasok din ang 9 na pambato ng PDP Laban sa darating na Mayo eleksyon. Maraming salamat po.